na parang kinakampihan, something to that effect. Hindi daw siya nangangampi. Oo. Hindi pa ba? Hindi nga daw, partner. Di ba? Hindi pa. Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, masyado naman panghusga yan. Isa ka dun, eh. Oo. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. Democracy. Ba talaga? Yun yung kanyang rason kung bakit ayaw niyang ituloy yung pagko-contempt at lumabas yung warrant. Kasi yun ang mga nakikita at paniwala niya. Yun ang kanyang posisyon dito sa issue na ibinabato kay Pastor Kibuloy. Pero partner. Oo. But ikaw? Bibiling ko yung opinion niya. Oo. Pero dapat yung opinion niya, may basihan naman. Oo. Dapat may facts ka naman. Oo. Dapat huwag kang magtago ng kwento. Huwag kang magtago ng facts. O yung totoong pangyayari. Para maibigay mo yung opinion mo at ma-justify mo yung sinasabi mo. At may kulang ka eh. Ang dami mong kulang. At ma-convince din yung kaibang mga kasama niya na para sumuporta rito sa nais niyang mangyari. That's right. Paano ka makakapag-convince? Pwede ka makapag-convince kung marami ka itatagong kwento. Diba? Partner, ito. Sabi niya. Sabi niya, diba, hindi dahil sa kaibigan niya. Pero inamin niya, partner. Maraming naitulong si Pastor Kibuloy sa kanya nung nangangampanya siya. Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako niniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng pabor. Yung chopper. Kailan niya inamin yun? Kanina sinabi niya? Yung chopper, partner, pinapagamit sa kanya ni Pastor Kibuloy. Okay, guys. No, let's talk about utang na loob. Alam nyo, hindi lang naman actually ang mga Filipino. You'll be very surprised kasi even ibang lahi, well, technically, hindi sila ganun naniniwala sa salitang utang na loob na voluntary, ibabalik mo. Okay? Kahit sa mga movies na papanood natin to sa mga westerner, sa kanilang mga script or what, syempre lahat ng mga kwento ng mga yan is nanggagaling, nag-originate, kumbaga. Yung iba dyan, adapted sa tunay na buhay na pangyayari, di ba? True to life story. Now, the point here is that tayo mga Pilipino, when we talk about utang na loob, it's becoming a mandatory thing. When in fact, back in the days, hindi. It's a voluntary act. Okay? Akala ng maraming Pilipino, utang na loob is a bad, sabihin na lang natin, bad attitude ng mga Pilipino. Hindi po. Meron pa nga pong ibang lahi to. If they've done something sa isang tao, they will immediately remind the person kung ano man yung good deed na ginawa nila. One day, I'll come back to you. Para singiling ka sa kung ano man yung nagawa ko sa'yo. So, utang na loob po is not a Filipino thing. I really think, para na nga siyang human nature. Kung tutuusin. Diba? So, dito sa mga sinasabi ni Senator Padilla, whether it's about the free airtime or the helicopter, kailan ba siya dapat magbayad ng utang na loob? Sa expense ba na palalabasin niya rito na ginagamit niya ang posisyon niya sa Senado? Para lang meron siyang maprotektahan na isang tao?
'Di ba? Alam niyo naman yung posisyon ko pagdating kay Pastor Kibuloy. Ako, preferably, bilang ako ay nag-aaral at i-apply ko ang aking pinag-aaralan, if meron pong mga cases si Pastor Kibuloy, I would highly suggest, no, nasampahan na nga lang nila ng kaso. As it is, as we speak, 'di ba sinampahan na siya ng kaso? May mga kaso na siya ayon sa DOJ. 'Di ba? Nakitaan ng probable cause, nagkaroon na overturn yung naging dismissal. And come to think of it, matagal na yun. Kung iisipin mo, ba't ngayon lang? So, pwede palang ma-overturn ng isang, ang matagal ng desisyon. I would rather see him inside a courtroom than a Senate. Kasi nga, kung babalikan natin yung sinasabi ni Attorney Topacio, as per Attorney Topacio, pag ikaw pala pinapasamon dyan sa Senate, kung ikaw ay ni-invite, bilang isang resource person, naka-indicate doon kung ano yung batas na ginagawa nila at kailangan kanila. Kung ipoprosecute lang naman pala si Pastor Kibuloy sa loob ng Senado, so what's the point na nandun siya? Excuse me. Maraming beses na rin po sinabi sa desisyon, okay, ng Korte Suprema na ang Senado po ay hindi courtroom. Hayaan niyo yan sa mga korte. Kung pinapatawag niyo si Pastor Kibuloy para lang i-prosecute siya dyan sa loob ng Senado, huwag niyo na pong sapawan yung gawain ng mga ng korte. They know better than you. Aral yan mga yan. Praktisado yan yung mga yan. Kasi kung tutuusin, no, marami rin naman nababiolate. Gaya nga ng sinabi ko nung una, kahit ba pumunta dyan si Pastor Kibuloy, lalo na ngayon na sasampahan na siya ng kaso, okay, i-invoke ni Pastor Kibuloy ang kanyang rights to self-incrimination. So pabida si Hontiveros, pasikat na lang si Hontiveros. 'Di ba? At saka dyan din mapapaisip tayo eh. Ano-ano kaya ang mga batas na ginagawa sa pagpapatawag nito nila Idol dito sa mga resource person nila na panay-panay ang kanilang paninigaw, pagtawag ng inutil, bobo, tanga, I don't know what else. Ano pa ba ang hindi na itatawag ni Idol dyan sa mga resource person nila? Yung i-review natin, okay, itong mga tao to pinatawag. Anong batas ang ginagawa ng mga to? Bakit nila ito pinapatawag? I'll give you one best example. Alam niyo yung kwento ng angkas? 'Di ba? Yung meron daw isang babae muntik ma-rape, na yung issue na yon from RTIA dinala sa Senado. Kaya sa totoo lang, I'm confused eh. 'Di ba? Hindi ko na alam kung nasaan ng Senado, hindi ko na rin alam kung nasaan ng studio ng RTIA. Sige nga, anong batas kaya yung ginawa nila doon? Anong bill ang ginagawa nila? Bakit nila yung dinala sa Senado? Imagine how many times na nasira or nagtapon tayo ng resources. Only because we don't understand the purpose of the Senate hearing. Exactly. Gasgas na nga yung salitang in aid of legislation. Diba? So ngayon, nahanapin natin. Itong araw na to, pinatawag ni Idol si ganito. Itong araw na to, pinatawag ni Idol itong si ganyan. Tapos hahanapin natin ngayon yung mga pinagpo-propose niyang bill. Babanggain natin yun dun sa mga proposed bill niya at saka dyan sa mga Senate hearing or inquiry na naandun siya. Otherwise, kung wala naman siya nagagawang batas dun sa mga pagpapatawag niya at pagdadala niya ng mga taga-reklamo niya sa Tulfo, clearly,
Nagsasayang lang siya ng resources ng gobyerno na tayo yung nagbabayad. 'Di ba? Ngayon, kung babalikan natin tong kwento ni Robin Padilla, to what extent mo gagamitin ang posisyon mo sa Senado para lang magbayad ka ng utang na loob? Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Kung kaya nyo palang gawin yan kay Pastor, bakit hindi nyo nagagawa sa iba? Na ultimo ikaw, gusto mo pang banatan yung barangay chairman. 'Di ba? Balikan natin si Atty. Claire. Chopper niya. Ibig sabihin, chopper ni Pastor Kibuloy. Mhm. At tanong ko, Senator Robin, sumasakay ka naman dyan. Kanina ba nakapangalan yung chopper? Mhm. Sa kay pastor o sa simbahan? Oo. Kasi partner, kung ito ay pag-aari ng simbahan, sino lang yung sumasakay? Mhm. At sino lang yung inaalaw sumakay? Hindi naman pwede yung buong miyembro. Pero at least, di ba Oo. partner, kahit papano, Nagagamit ng mga miyembro. pero di ba sabi kasi nila yung mga pastorals nakakasakay doon pagka nagiging favorite. Mhm. Pero yun lang. Pero ibig sabihin, kung kasi sa KOJC yung chopper partner, hindi yan dapat exclusive lang sa inyo. Mhm. Tapos pinapagamit sa kay Senator Robin, hindi naman siya member. Unfair naman yun sa totoong member. Oh, kaya lang, baka nakapalan to kay Pastor Kibuloy. Mhm. Kasi sinabi niya, sa chopper niya, Oh. hindi ba yun pabor na nabigay sa'yo? And at the same time, partner, Mhm. that was considered a donation. May value yun. Mhm. O tanong ko, Senator Robin, dineclare mo ba yan? May value yan. Di ba nagde-declare ka ng Oo. mga nagastos mo? Yeah, yung expenses. Expenses. Lahat. At kung Donation sino-sino. yan eh. Kung sino-sino ang mga naging Pangalawa, donors. dapat hanapin natin yan, mga Oo. kayubi ha. Dapat makita natin yan sa nireport niya sa COMELEC. Oo. Pangalawa, partner. Sinabi niya parang binigyan siya ng time sa program ng SMNI. Partner, magkano? Ang isang slot Mhm. o time pag binigyan ka sa isang network. Napakalaki. May value yun. Oo. Nireport mo ba yun, Senator Robin? Tapos sasabihin mo, ginagawa mo to. Sige, hanapin natin yan, Atty. Claire. No? Yung sauce nila. Tingnan ko nga, hanapin ko nga. Nasaan yung kung meron ng sauce, Robin Padilla. Sauce. PDP. Tingnan natin tong sabi ni Rappler. Technically, in technical terms, Padilla only used PDP Laban as his political vehicle, but his popularity as an actor and his constant appearance in Uniteam sorties have still much to do with his getting a Senate seat. Diba? Balik tayo kay attorney. Nahanap ko yung Parang wala. Parang parang hindi pinapublicize ang sauce. Pero I think we can request for that sa FOI. Yung sauce ng mga to. Then doon natin malalaman. Dahil hindi mo naman siya kaibigan kundi dahil sa paniniwala mo lang. Mhm. Paano mo nagkwento? By the way guys, doon sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang sauce. Doon po nakalagay kung magkano ang ginastos. Okay? Kasi maniwala kayo sa hindi, may nadi-disqualify po. Dahil lang po
nag-overspend. Okay? So, ano nga ba ang SOSE? Doon po nakalagay yung expenditures ninyo during the election. Nakalagay din po ang mga donation na inyong natanggap. Magkano yung naging donation, magkano ang inyong naging expenses. If you recall, sa story nga ni Isko Moreno, sinabi niya, yung sumobra sa donation niya, is ibinangko niya yata sa, parang ganun yata yung nangyari. Okay? So, ngayon, bakit nga ba hinahanap, no, gustong makita ni Attorney Claire yung SOSE? So, doon natin malalaman kung na-declare nga ni Robin Padilla during the election na siya ay pinagamit ni Pastor Kibuloy ng chopper. At magkano, sabihin na lang natin na donation yun ni Pastor Kibuloy. Ang tanong, magkano yung value yun as donation ni Pastor Kibuloy kay Robin Padilla? Ito ka pa kasi ng mga naitulong sa'yo eh. Babalik sa'yo yan. Diba? Pero makukuha kaya niya, partner, yung suporta ng 8 sa kanyang mga kasama rito sa komite para ito ay hindi matuloy yung pagko-contempt rito. Kasi yung isa, nag-fly-fly na. Umatras na, partner. Binawi na ni Senator J.V. Ejercito ang kanyang lagda para may overturn o may baliktad yung motion. Partner, ito. Ito yung inamin niyang pumirma. Unang-una, unang-una sa listahan niya, si Senator Bongo. Hindi tayo nagkamali. Yung wala natin. Definitely. Kahapon, binabanggit. Kasi iniisa-isa. I think that's very much expected, Attorney Claire. Okay, I think that's very much expected. Kanina nga, nag-react na rin dyan si Attorney Libayan. Pagpapakalap. So, merong mga nadagdag at mukhang meron ding umatras. Sabi ni Life is Good. Nakaka-high blood si Robin Hood. Tingnan natin yung mga miyembro rito ng komite na hawag ni Senator Risa. Si Senator Amy, of course. Isa yan sa Isa to sa promotor na ma-objectan or matanggal yung order of contempt sa kayo order of arrest. Isa yan. Pangatlo, partner, tama tayo. Si Senator Cynthia Villar. Di daw kasi siya naniniwala. Kaibigan. Friend! Diba? Friend, sinabi din naman ni Pastor Kibuloy, ang aking matagal ng kaibigan. Matagal na silang friendship. Senator Cynthia Villar is also seeking to reverse a Senate panel's request to arrest the Kingdom of Jesus Christ's leader, Pastor Apollo Kibuloy. Villar is puzzled by all the allegations being hurled at Kibuloy, whom she calls her friend. Villar says it will be shameful for her as a friend to have the pastor arrested. According to Villar, Kibuloy has been kind to her family, making it hard for her to believe the allegations against the pastor. For Villar, Kibuloy probably just opted not to face the Senate probe because he does not want to be embarrassed in public, adding that the pastor's attendance to the hearings is up to him. And at the same time, partner, sabi niya, di daw siya naniniwala. Senator Cynthia Villar, paano ka maniniwala? You don't do that to a friend. You don't do that to a friend. Parang hindi ko na makita. Hindi niyo ba pwedeng sabihin na kaya niyo lang ayaw ipahuli o pasamon o paserba ng warrant of arrest dahil naniniwala lang kayo na inosenteng tao si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Na ayaw nyo si Pastor Kibuloy, isa sa mga taong ginigisan nyo dyan sa loob ng Senado gaya ng ginagawa ng iba nyong kasama sa Senado sa iba nyong resource person. Pwede naman yun eh. Hindi na, I don't know eh. Para sa akin, nakaka-turn off. Sa totoo lang, nakaka-turn off na outright mong sasabihin na kaibigan mo yung tao. Given na yun eh. We understand that part eh. Pero give us a better conviction as to why you don't like, no? Why you do not agree. Why you are not, comfortable dun sa part na ipapasamon siya, ipapa-warrant of arrest siya, mga ganun.
Give us a very valid reason as to why. More than dahil kaibigan niyo si Pastor Kibuloy. Diba? Again, sinasabi ko nga, ako mas favorable para sa akin na humarap na si Pastor sa korte rather than sa Senado. Because we all know ano exactly mangyayari sa kanya dyan. Diba? Now, hindi ba tayo pwedeng gamitan ng mga senador ng isang batas o isang sitwasyon wherein i-anchor nila ang kanilang opinion sa isang batas o decided case? Diba? Wala man lang nagsabi sa kanila na, may kaso na nga ipapatawag mo rito Tapos ang gagawin lang naman dito sa Senado, mga isasagot lang ni Pastor is, ano isasagot niya? I invoke my right to self-incrimination. Di wala rin, hindi rin sasagot yung tao. Wala pang ganun. Wala pang taong ganun ang nirarason. Laging sinasabi kaibigan. So tuloy, nagkakaroon tayo lahat ng notion that whether tama o mali ang isang tao, once na connected ka sa isang politiko, protektado ka dahil kaibigan ka. Hindi dahil ikaw ay inosenteng tao. Diba? Hindi ka naman nakikinig. Wala ka na pakinggan. Wala ka sa hearing. Wala sa Wala ka sa hearing. Wala ka na pakinggan. Kala ko na dead mind. Wala. Okay. No support, partner. Pang-apat, partner. Si Senator Robin, di ba? Numero 1, top 1 to. At number 5, si Senator JV. Ejercito. In-announce niya to. So may 5 na siya. So kailangan kasi 8. May 5 na siya. Ang pipirma. Partner, bago yata mag-alas 6, nagsabi na si Senator JV. Binawi niya na yung kanyang pirma matapos niyang mabasa. While Senator JV Ejercito is withdrawing his vote to reverse the contempt order against Kibuloy. According to Ejercito, he decided to withdraw his signature after careful review of the facts and witnesses' testimonies, adding that his consultations revealed strong precedents indicating that ongoing legal cases can still be investigated by the Senate. Ejercito initially signed the objection letter in consideration of procedural practicality, citing the charges pursued by the Department of Justice against the pastor. This leaves only 4 senators who are opposing the contempt order, namely Senators Villar, Robin Padilla, Bongo, and Amy Marcos. Binawi niya na yung kanyang pirma matapos niyang mabasa. Ano kaya yung mga... Okay guys, talking about testimony. Ayan, testigo ni Risa ibinulgar ang pinsan. Pakinggan natin yung sinabi. Video na ito. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. And I've been hearing the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay alias David o si Elias Tirao III, nakilala rin sa tawag na Junjun Tirao. Kami po ni Junjun Tirao ay magpinsang buo. Magpinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Parehas po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Camarines Sur. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang, nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka, ni pastor. Ba't ka nagtatago sa maskara? Ba't di mo ilantad yung tunay mong mukha? Wala ka nang hiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number 1, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. O, pinahawak ka nga lang talaga ng wire, pero hindi ka cameraman. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartulina ka, binaboy ka, with all that paiyak-iyak pa, Junjun kilala kita, madrama baya jud ka. Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat
Senator or Risa Ontiveros, tinanong mo muna siya, madam, o kung halimbawa totoo yung accusations niya na binartolina, binaboy siya, bakit? Anong ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kahit hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni pastor na mamuhay na mayroong dignidad. Both men and women. Kaya sa kingdom, makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker na gumawa ng mga makabundong gawain. Hindi ko na dito isabi mga kapatid sapagkat di nyo ito masisikmura. Gawain ba yun ng isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo. Kaya ang tanong ko sa iyo, Junjun, magkano? Ano ang kapalit para magsinungaling ka? Sa tao, tumulong sa iyo, sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun ang mga sinabi mo against kay pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod. Grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre na tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay ma-purify, ma-sanctify, at ma-declare na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag-full-time miracle worker tayo, di ba? Pumasok tayo sa full-time ministry. Ako personally, I went full-time, not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising, hindi naman yan isolated lang na sa atin lang natin, tayo lang gumagawa niyan. Yun lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kapamaraanan para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka, nagtitinda ka rin na ng kahit ano-ano, di ba? Para may pambaon. Dito sa kingdom, kaya nga tayo pumasok as worker para makatulong tayo sa gawain ng Ama, makatulong tayo kay pastor. At ang lahat ng itong fundraising, lahat napupunta ito sa magandang gawain. Hindi sa kung ano-anong bagay lang. Alam mo, Junjun, you know what? I'll be very surprised, no, for some people who doesn't know this. Alam nyo ba na isa sa pinakamayaman na religion is Catholic? Marami pong mga investment ang simbahang Katolika sa iba't ibang mga companies. I've seen it from one of a documentary. sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa'yo. Sabihin ko lang, no? Dahil ginawa mo ito sa taong napakabuti. Hindi ko lang ito na-share sa'yo noon. So dito, eto guys yung magpapagulo sa issue. In what way? Nagsalita yung testigo ni Risa Ontiveros. Nagsalita yung kamag-anak ng testigo ni Risa Ontiveros. So sino ngayon ang paniniwalaan nyo? Sige nga, balik tayo kay Attorney Claire. Sino ngayon ang paniniwalaan nyo? Testimony ng mga nagrereklamo laban kay Pastor Kibuloy. Yun. Ano ang dahilan? Alam mo, ito pa, no? Isa lang din sa mga ko. Bakit yung mga nag-file ng kaso laban kay Pastor Kibuloy sa DOJ? Bakit hindi sila yung nakuha ni Risa Ontiveros? Diba? Yung may rape daw, yung mga ganyan. Siyempre, hindi na natin papakita yung mukha. Pero at least, no, kahit via video conference lang, nakasilubit yung nag-file ng kaso or what, ma-interview. Bakit hindi yung ginawa ni Ontiveros? Kayubi. Sabi ni Master Pogi, that is not a proper question, Sir Rod. Ay, naku, nawala. How many are senators who are willing to lose a million amount of votes? Ayun. Hindi natin alam kung magiging ganun pa ba si di ba? With this, di natin alam kung ano pa ba siya, si Pastor Kibuloy, di ba? Especially kung walang katotohanan to, partner, lalabas naman. Makikita natin na nanira lang. Pero kung medyo consistent yung mga complaints,
tapos kapareho din na nangyayari sa US, that would be a different story. Yeah. Kasi, That's something else. Yeah. kahit, eto partner, kahit sabihin natin, Ako wala akong pakialam sa opinion ni Risa Hontiveros. Okay, wala rin akong pakialam sa testimonya ng mga testigo niya. It's not that I do not believe them. Ngayon, kung dadali ni Risa Hontiveros itong mga testimonies, okay, yung mga testigo niya sa korte at hindi sila kinatigan ng korte, ano na lang iisipin natin? Diba? O, balikan natin. Gaya nga ng sinabi ni Attorney Claire. Kung talagang malakas ang kaso nito ni sino ba to? Ni Pastor Kibuloy. Then respetuhin natin ang mga korte. Kung mapapatunayan na talagang may kasalanan siya. Pero kung wala, no? Kung hindi nila mapatunayan yun, o ano na lang. 'Di ba? Ano na lang. Ako lagi ko naalala yung sinasabi ni Attorney Claire, Attorney Trixie. Ano daw ang makukuha natin kung puro tayo bardagulan? Dapat itong mga ganitong bagay pinag-uusapan natin. Kasi interest din natin to at some point. Dahil nakikita natin dito na itong mga politiko na to, pinoproteksyonan nila ang mga taong meron silang utang na loob, lalong-lalo na kung itong mga to ay nakatulong sa kanila sa panahon ng eleksyon. Sa totoo lang with Senator Villar, Senator Cynthia Villar, okay? Wala naman na siyang interest dito Pwede rin naman siyang hindi pumirma Bakit? Sinabi niya na hindi na siya tatakbo Diba? Oh. So siya, wala siyang vested interest. Wala siyang kung bakit siya nag-a-agree na dapat hindi na ipatawag si Pastor Kibuloy dyan sa loob ng Senado. However, kaya niya yung ginagawa yan dahil kaibigan niya. Si Pastor Kibuloy. Ngayon ang sinabi ko, wala pang nagsabi sa kanila na inosenteng tao si Pastor. Naniniwala sila based sa kanilang personal na pagkakilala kay Pastor. Kasi nga naman, ng mga tao, magkakaroon talaga ng mga doubts. Kaso sa Amerika, kaso dito sa Pilipinas, halos pare-pareho yung reason kung bakit kinakasuhan. Ako, hangga't hindi nagkakaroon ng verdict or judgment si Pastor Kibuloy sa kahit anong korte, naniniwala ko inisente siyang tao. Sana yun yung i-practice natin. Pero respetuhin natin ang mga courts kung ano man ang magiging desisyon nila. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please, wag na po natin iboto. 'Di ba? Ang mga tao na iba yung way ng pagbabayad ng kanilang utang na loob. 'Di ba dapat bansa before interest, bansa before kaibigan, bansa before pamilya. Pumasok ka sa public service